Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Atin na pong ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga nadalhin ni Valkyrie at ng mga kasama niya ang nahimatay na si Minwoo sa isang cabin, ay nagising na ito at ipinaliwanag ni Valkyrie ang nangyari, biglang may naramdaman si Minwoo. Tinanong nila kung ayos lang ba siya. Sa isip ni Minwoo ay mukhang siya lang ang nakakaramdam. Siguro nararamdaman lang ito ng tulad niya na pinanganak sa loob ng tower. Ang energy na nararamdaman niya dito sa cabin, ay katulad sa energy na nararamdaman kapag pumasok ka sa tower. Ano kaya ang meron sa cabin na ito at bakit kakaiba ang nararamdaman ni Hunter Baphomet? Pakiramdam niya ay merong kakaibang bagay sa cabin na ito. Sinabi ni Baphomet sa kanila na napaka-interesante naman dahil mayroong cabin sa gitna ng kagubatan. Ayon kay Agatha, ginagamit ito dati para sa surveillance. Surveillance? Para sa ano daw? Dagdag na tanong ni Minwoo. Hindi rin daw nila alam sagot ni Agatha. Narinig lang din daw niya na dati itong ginamit para magmatyag sa paligid. Siguro ay para bantayan ang mga tower, sa isip ni Minwoo ay hindi pa rin siya kumpiyansa sa paliwanag, pero hinayaan niya na lang ito dahil wala siyang oras para sa mga ganitong bagay. Aalis na si Minwoo at nagpaalam na siya sa kanila pero tinanong siya ni Valkyrie kung magkikita pa daw ba sila. Ayon kay Minwoo ay hindi niya alam dahil hindi naman siya ang kanyang mentor. Hindi naman makapaniwala si Agatha at Nen sa sagot ni Minwoo. Aalis na daw siya at baka magkita sila kung nandirito pa rin daw si Valkyrie. Sinubukang i-comfort ni Agatha si Valkyrie pero parang hindi na ito kailangan. Mas naging pursigido siya na maakit si Baphomet. Sa susunod daw ay magmamakaawa na si Hunter Baphomet na makita siya. Sinakian na lang nina Agatha at Nen ang drama ni Valkyrie. Kinaumagahan, sa bahay na tinutuluyan ni Minwoo, ay tila maagang uminit ang ulo ni Guilty. Nagising na rin si Minwoo at diretsyong lumapit kay Hyper. Sa isip ni Minwoo, hinalugog niya ang buong gubat kagabi pero walang bakas ni Hyper sa lugar. Tinanong siya ni Hyper kung may problema daw ba. Sinabi ni Minwoo na wala naman, iniisip ni Minwoo na gagamitin niya rin ang diskarteng ginamit ni Hyper sa kanya. Niyaya niya itong lumabas at uminom sa isang bar. Pinag-usapan nila kung paano daw kaya nagkaroon ng tao sa mundo. May mga naniniwala na tayo daw ay ginawa. Ano naman daw kaya sa tingin ni Hunter Baphomet? Evolution o creation? Sinabi ni Minwoo na wala siyang pakialam. Hindi naman daw mababago ang buhay niya. Binahagi ni Hyper na dati siyang naglakbay sa ibang bansa at may nakilala siyang nakapagsabi na ang mga tao daw ay naging mga parasite na sa mundo dahil makasalanan na daw ang mga ito. At dahil daw makasalanan ang mga tao, dapat ay namumuhay na ang mga ito nang nagsisisi subalit patuloy pa rin ang pagkasala ng mga tao. Kaya nagalit daw ang Diyos kaya niya ginawa ang mga tower at demonic beast para parusahan ang mga tao. Ang mga tao daw ay mahina at sakim. Kaya tama lang daw para sa kanya na tanggalin ang mga tao sa mundo. Hindi nakasagot si Minwoo pero laking gulat niya nang nag-iba na ang paligid. Nakahiga siya sa gitna ng gubat at walang maalala kung paano siya napunta dito. Sobrang sakit pa ng ulo niya pero naaalala niyang umiinom lang sila ni Hyper. May naiwan ding maliit na papel na may drawing na hindi niya maintindihan. Hindi niya alam paano naman napunta ang telepono malayo sa katawan niya. Dinampot niya ito at sinagot ang tumatawag. Walang iba kung hindi si Reaper. Sa wakas daw ay sinagot niya na din. Tinanong siya ni Minwoo kung bakit daw siya napatawag. Sinabi ni Reaper na si Minwoo daw ang unang tumawag sa kanya, hindi daw ba niya naaalala? Dahil siguro sobrang lasing niya. Nag-aalala daw siya dahil biglang naputol ang tawag nila. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Minwoo. Niyaya daw siya ni Minwoo na makipag-date. Nagalit si Minwoo at sinabi na bakit naman daw niya sasabihin yun kay Reaper. Naiintindihan daw ni Reaper. Alam niyang nahihiya lang si Minwoo kaya tinatanggi niya ito pero papayag daw siyang makipag-date kapag naging S-rank na si Minwoo. Nagalit naman si Minwoo at sinabihan si Reaper na tumahimik na. Galit na naglalakad pabalik si Minwoo sa kanyang tinutuluyan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Aksidenteng nabangga naman siya ng isang hunter. Pinagalitan niya si Minwoo pero agad siyang pinagpawisan nang siya naman ang senita ni Minwoo. Sinabihan siya ng kasama niya na huwag pakialaman ang hunter na yon dahil kilala daw itong baliw. Habang naglalakad ay nakaabang na pala si Lunatic sa kanya at bigla niyang tinanong si Minwoo kung ano ang ikinagalit nito.
Nagulat naman si Minwoo na nasa paligid lang pala si Lunatic. Sinabi ni Lunatic na base daw sa damit ni Minwoo ay mukhang may pinuntahan ito. Bumalik na daw sila sa dorm. Sinabi ni Lunatic na mataas daw ang kanyang espektasyon kay Hunter Baphomet at mataas ang posibilidad na maging S-rank siya. Pero hindi daw ibig sabihin na kung S-rank ka ay kapantay mo na ang ibang S-rank. May ibang S-rank daw na kayang tapatan ang dalawa or higit pang mga S-rank ng sabay. Tinanong ni Minwoo kung ilan naman daw ang S-rank na kayang tapatan ni Team Manager Ma Song-on. Sinabi ni Lunatic na hindi na daw siya aktibo kaya hindi siya sigurado. Biglang natahimik silang dalawa. Paano daw nalaman ni Minwoo na siya si Song-on? Sinabi ni Minwoo na tanga lang ang hindi makakahalata na siya si Song-on. Nagpasalamat naman si Song-on kay Minwoo dahil sinakiin niya daw ang kanyang pagpapanggap. Sana daw ay panatilihin niya munang sekreto ito sa iba. Pumayag naman si Minwoo pero bakit daw niyang kailangan itago ito sa iba? Binuksan na ni Minwoo ang pinto pero nagulat sila ni Song-on sa nadatnan. Nagkalat ang dugo at katawan sa loob ng dorm. Unang nakit ni Minwoo ang ulo ni Jackal. Nakita niya ring wala ng buhay si Hunter Guilty. Napamura si Song-on sa nakita. Ano daw ang nangyari dito? Nakita din nila ang wala ng buhay na katawan ni Hyper. Ano daw ang ibig sabihin nito? Hindi pa ito nangyari kailanman sa loob ng community. Paano daw kaya ito nangyari? Bigla din dumating ang ibang mga hunter para tingnan ang incident. Hindi nila akalin na mangyayari ito sa loob mismo ng community. Pero, parang isang mabangis na halimaw daw ang may gawa nito. Galit na galit si Minwoo. Sino daw ang may lakas ng loob na kunin ang kanyang target? Dumating naman si Haro at Mijoo galing sa colony shelter. Inutusan nilang umalis ang lahat. Kailangan daw nilang ayusin ito. Kailangan nilang umalis ang mga hunter para hindi makontamina ang lugar kung saan nangyari ang krimen. Sinabi din ng dalawa na ikukonsidera nila ang lahat ng mga A-rank na nakatira sa compound na ito bilang suspect. Hindi naman makapaniwala na kaya nila itong gawin. Sa isip ni Minwoo ay kalokohan ang gagawin nila. Kung totoong A-rank ang may gawa nito, dapat ay may senyales ng panlalaban. Sinabi ni Minwoo na kagagawa nito ng isang S-rank. Pinatahimik siya ng dalawa. Bawal daw siyang magbigay ng opinyon niya tungkol sa bagay na ito. At isa pa, paninira daw ito sa mga S-rank. Ano daw ang sinasabi nilang paninira? Theory niya lang daw ito. Dahil kung nakaya nilang talunin ang tatlong A-rank, siguradong nagtataglay ang mga ito ng mas malakas na kapangyarihan. At base sa mga taong nandito, sigurado daw siyang walang may makakagawa ng krimen na ito. Sumang-ayon din ang ibang mga hunter. Tama nga daw at S-rank ang kayang gumawa nito. Dagdag pa ni Minwoo, kahit ang mga A-rank pa ang may gawa nito, kasalanan pa rin ng colony shelter dahil hindi nila napansin at napigilan ito. Bigla namang dumating si Manager No at tinihil ang pagtatalo ng mga hunter. Tinawag niya si Minwoo at gusto niyang makausap ito. Nagulat si Minwoo sa sinabi ni Manager No. Hindi na daw niya kailangang imbestigahan pa ang tungkol sa droga. Maaari na siyang tumigil. Alam na daw nila na involved si Hunter Hyper sa mga kaso na may kinalaman sa droga pero bigla siyang pinatay. Sinabi ni Minwoo na kailangan nilang malaman kung sino ang may gawa. Kaya niya daw itong gawin. Paano daw kung S-rank ang mga ito, kakayanin daw ba niya? Tanong ni Manager No. Hayaan na daw niya na ang colony shelter ang magtrabaho nito. Mag-focus na lang siya sa pagpapalakas at salamat daw sa kanyang tulong, hindi pa rin maintindihan ni Minwoo ang nangyayari. Napaka-weird daw nito. Inisip ni Minwoo ang posibilidad. Maaaring nangyari daw ito matapos ng kanilang inuman. Pero ang masama ay wala siyang maalala. Ano daw kaya ang ginawa ni Hyper sa kanya, bakit siya nahimatay? Nilagay ni Minwoo ang kamay niya sa kanyang bulsa at bigla siyang may naalala. Ang papel na may kakaibang drawing. Nawalan siya ng malay nang tiningnan niya ang papel. Pero wala siyang maramdaman na magic sa papel. Siguro ay isang beses lang ito gumagana. Dumating naman si Song-on at tinawag si Minwoo. Kailangan daw nila itong pag-usapan. Sinabi ni Song-on na dinala na ang mga katawan ni Hunter Jackal, Guilty, at Hunter Hyper sa headquarters. May sinabi daw ba si Manager No tungkol dito? Ayon kay Minwoo ay alam ni Manager No na nagtatrabaho siya sa cleaning department at ibinigay daw ang trabaho na ito sa kanya. Pero ngayon daw ay pinapatigil na siya matapos ang incidenting ito. May kinalaman daw ba ito sa kay Hunter Hyper? Tanong ni Song-on.
Parang ganoon na nga sagot ni Baphomet. Mukhang may alam daw si Song-on dahil hindi daw siya ipapatawag dito kung wala siyang alam. Ayon kay Song-on ay nandito lang sana siya para obserbahan ang paglakas ni Minwoo pero isa na rin sa mga rason ay may kailangan siyang imbestigahan dito sa colony. Ayon kay Song-on, ang colony daw o kung tawagin ng iba ay ang community, ay malaya at mayroong sariling sistema na hiwalay sa central government. Dahil dito, maaaring mangyari ang mga bagay at madali lang takpan o manipulahin. Tinanong ni Minwoo kung may kinalaman daw ba ang community branch. Nagulat si Minwoo sa sinabi ni Song-on. Maaaring si team manager No daw ang pumatay sa tatlo. Nandito na daw si manager No simula pa nang itatag ang community. Siya lamang ang nakakaalam ng mas malalim kung paano tumatakbo ang sistema ng community. At siya din ang kayang gumamit ng sistema at magmanipula nito. Nandito daw siya para imbestigahan si Manager No. Mukhang dating magkasabwat si Hyper at Manager No pero dahil sa hindi pagkakaintindihan ay iniligpit niya si Hyper, pero merong weird sa mga nangyari. Parang masyado daw nadala sa emosyon si Manager No. Hindi niya rin daw niligpit ang mga katawan para itago. Napagtanto ni Minwoo na hindi kaya ni Manager No na gamitin ang sistema ng colony na mag-isa. Tama daw si Minwoo. Kaya ang tanging mapagkakatiwalaan nila ngayon ay silang dalawa lang. Sana daw ay meron pa silang isang tao na mapagkakatiwalaan. Nakarating na rin ang balita sa dorm nila Valkyrie. Ikinagulat nila ang nangyari. 3 kasamahan daw ni Hunter Baphomet ang biktima. Nagalit naman si Nen sa narinig. 3 Hunter na may potensyal ang nawala. Ayon kay Agatha, ganito na lang ang reaksyon ni Hunter Nen dahil matagal na silang mentor sa community kaya mas malalim ang koneksyon nila sa mga Hunter kumpara sa ibang mga mentor. Sa dorm naman ni Minwoo ay nandoon si Haro at Mi-joo. Sinabi nila na ipapaalam kaagad nila kay Minwoo kung may bagong A-rank na sasali sa kanilang dorm. Pero sa ngayon daw, ay sana, ipagpatuloy lang ni Minwoo ang pag-clear sa mga tower. Bigla silang tinanong ni Minwoo kung patuloy ba nilang hinahanap ang taong pumatay sa kanila ni Hunter Hyper. Kasalukuyan naman daw nilang hinahanap. Sinabi ni Minwoo na dapat lang. Bumalik na ang dalawa at kinausap sila ni Manager No. Tinanong sila nito kung kumusta naman daw si Hunter Baphomet. Ayon sa dalawa ay wala pa namang kainahinala sa kanyang mga kinikilos. Kung ganoon daw ay patuloy lang nilang bantayan si Hunter Baphomet. May ipapatrabaho pa sana sa kanila si Manager No pero napagdesisyonan niya na siya na lang ang gagawa. Maari na daw silang umalis. Bigla namang may tinawagan si Manager No, may ipapagawa daw siya. Sinabi ng babaeng tinawagan niya na wala siyang magagawa ngayon. Ang babae pala ay walang iba kung hindi si Hunter Agatha. Kinagabihan, sa loob ng cabin, naliligo si Valkyrie. Iniisip niya ang nangyaring insidente sa loob ng community. Bigla naman siyang may narinig na tunog sa labas ng cabin. Ano daw kaya ito? Si Minwoo naman ay nasa labas ng cabin lang pala at iniisip ang binilin sa kanya ni Song-on. Kailangan daw nila ng ebidensya na si Manager No ang tumapos sa 3 Hunter at kailangan nila ng oportunidad. Sinabi ni Minwoo na hindi siya sigurado sa ebidensya pero may alam daw siyang lugar na kainahinala. Saan daw ito, tanong ni Song-on? Bigla namang nakatanggap ng tawag si Song-on galing kay Manager No. Tinanong ni Minwoo kung ano ang tsansa na alam na ni Manager No ang tunay na pagkatao ni Lunatic. Dati daw ay 50% pero dahil tumatawag na siya ngayon ay baka 51% na. Kailangan nilang gumalaw ng magkahiwalay ngayon. Patuloy na naglalakad at nag-eembestiga si Minwoo sa cabin. Habang nagmamasid ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na enerhiya sa ilalim ng kinakatayuan niya. Pero bigla siyang nagulat nang sinipa siya ni Valkyrie pero mabuti na lang ay nakailag siya. Nagulat na naman si Valkyrie sa nakita. Nangyari na naman daw ulit. Sinabi ni Minwoo na tumingin sana muna siya bago umatake. Tinanong siya ni Valkyrie kung ano daw ang ginagawa niya dito. Ayon kay Minwoo ay may kailangan siyang gawin dito. Ayon naman kay Valkyrie ay pumunta siya dito para maligo. Sa isip ni Minwoo ay pumunta talaga siya dito para lang maligo. Nagdadalawang isip siya kung mapagkakatiwalaan si Valkyrie. Susubukan daw niya ito. Ibinahagi ni Minwoo kay Valkyrie na nagtatrabaho siya sa gobyerno at isa sa misyon niya ay imbestigahan ang cabin na ito. Sinabi ni Valkyrie na parang ordinaryo lang naman daw ang cabin na ito. Ayon kay Minwoo ay may espesyal siyang skill para maramdaman ito.
Napansin ni Valkyrie na nakatingin si Minwoo sa ilalim kaya tinanong niya kung ang ilalim daw ba ng cabin ang tinutukoy niya. Biglang sinuntok ni Minwoo ang sahig. Ano daw ang ginagawa niya, tanong ni Valkyrie. Pero nagulat sila sa nakita. Biglang lumabas ang napakalakas na energy galing sa ilalim. Kumalat ito sa buong cabin. Hindi pa daw nararanasan ni Valkyrie ang ganitong klaseng energy. Bigla namang tumalon si Minwoo sa ilalim ng cabin. Sumunod din si Valkyrie sa kanya at napansin nila na nasa loob sila ng isang kuweba sa ilalim ng cabin. Agad na napansin ni Valkyrie ang kakaibang bagay sa kanilang harapan na parang isang gate ng tower. Sinabi ni Minwoo na alam na niya ngayon bakit napakadaming tower sa loob ng colony. Dito daw ginagawa ang mga tower. Sa isang tower nest. Ano kaya ang nasa loob ng tower nest at bakit tinatago ito ng mga taga-community shelter? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!